pinagbibitiw ngayon ng isang grupo, ito hong si Senator Win Gatchalian, mga kabida, bilang Senate President, dahil meron daw anomalya po, mga kabida, yung kanyang pamilya, mga kabida, na pilit daw niyang prinotektahan po, okay, sa pamamagitan po ng pagpagamit, mga kabida, kay Pangulong Marcos para maging Senate President daw, mga kabida. Okay? So, ibig sabihin po, bagahe ito, na karga-karga po, mga kabida, ni Senator Win. Alright? Ito, pakinggan muna natin ito hong expose ni Mr. Eric Celis, mga kabida, kung saan po ay nakabatay yung kanyang expose dun ho sa column, ni Mr. Rigoberto Tiglao, mga kabida. Alright? Ito, pakinggan muna natin to. Sherwin Gatchalian must resign now. Read the column of Tiglao. He is protecting yung mga anomalya ng pamilya niya using ang kanyang pagpagamit kay Marcos para maging Senate President. Apat po ang malaking issue doon ngayong araw na to. 34 billion na kontrata niya sa gobyerno, pilit nilang palulusutin sa reclamation waterfront project sa Manila Bay. At ito ang bargain sa kanya, yung Marcos na matutuloy na. 34. Okay. Una po yung reclamation project ng kanyang pamilya, mga kabida, worth 34 billion pesos. Okay? At siguro, pangako ng Pangulo sa kanya, okay, itutuloy natin ito. Matutuloy ito. Kapag kunin mo yung Senate presidency, mga kabida. Parang ganun yung usapan, kung pagbabatayan po natin yung isiniwalat po ni Mr. Eric Celis po, mga kabida. Itutuloy po tayo. Number 2, niloko nila ang gobyerno by selling to the government Express Savings Bank Incorporated sa Laguna, losing at bankrupt na bangko pinili ng LOA, ng Local Water Utilities Administration. Ang lugi ng gobyerno ngayon 1 billion. Yan. Meron ng bangko, itong pamilyang ito, mga kabida, na ibinenta po sa gobyerno. Yung bangko na yon, yung Express Bank, mga kabida, palugi na raw ito, bankrupt na. Pero binili pa rin, ng gobyerno sa pamamagitan po ng Local Utility Waters Administration or LUWA, mga kabida. Alright? Itong pangatlo po. Ngayon ko lang nalaman, may utang sila sa SSS. Kasama kayo dyan. Bawi sa tubo ito na hindi nila binayaran, nag-default sila. More than 600 million noon, ngayon 1.3 billion ang amount ito. Ayan. Ang nabasa ko doon sa column po ni Mr. Tiglao, mga kabida. Nag-loan daw itong pamilya po o kumpanya ng Gatchalian, mga kabida, sa SSS. Okay? Kaso lang nab-default Ibig sabihin hindi po nabayaran daw, mga kabida. 600 million daw yun noon. Ayun, umabot na po ng 1 point something billion daw ito, mga kabida, po. Okay? Yung pang-apat po, ito, matindi. Sa SSS, at ngayon, dinidribble nila sa korte by filing cases para hindi mapagdesisyonan. Pang-apat, mga kababayan, mayroon po silang involvement sa Jose Velarde accounts na dapat ibalik sa gobyerno. Ang amount should be 580 million 20 years ago, ngayon ay 1.2 billion. Lahat ng ito ay mga bagahin na bitbit ni Sherwin Gatchalian. Kaya ang sinasabi ni Congressman Jing Paras, ang Senado compromise. Walang silbi at para yan may rectify, palayasin dapat yan, hindi lamang ang Tolpo Brothers na mga Air Force. Bakit Air Force ang Tolpo Brothers? Kasi 99% Air, 1% Force. Ayun. So yung pang-apat po, mga kabida, is about doon ho sa Velarde account. Alala ko niyo yung impeachment po ni ERAP. Diba? Meron pong Velarde account na controversial masyado po, mga kabida. Meron daw kaugnayan ito kong Gatchalian family doon. Okay? Kung saan po ay umabot daw ng 500 million pesos daw yun, mga kabida, na dapat ibalik daw ng pamilyang Gatchalian sa gobyerno, pero hanggang ngayon hindi pa naibalik, umabot na daw ito ng more than 1 billion pesos daw, mga kabida, bilang interest po, okay, yung hindi po ibinalik na amount na yun, mga kabida, sa gobyerno. Okay, now ito,
sabi po ni Mr. Ka Eric Celis, mga bagahe ito, ano, na bit-bit ni Senator Win, mga kabida, ano po. Okay? At ang matindi dito, inakusahan po nila mga kabida na compromise daw itong Senado ngayon sa pangunguna o sa pamumuno po mga kabida ni Gatchalian, ano, sa Marcos administration. So, ibig sabihin ba, under the dictate of Marcos administration, yung galaw po ng Senado po ngayon, ano, mga kabida? Kung ano po ang gusto ng Marcos administration, yun din yung susundin. Okay? Kasi compromise eh. Ibig sabihin po ng compromise, mga kabida, wala na po sa sarili nilang desisyon itong Senado na ito. Okay? Kumbaga, nag-aantay na lang po ito kung ano po ang mando o anong kagustuhan po ng Marcos administration po, ano? Mga kabida, lalong-lalo na po dito sa issue po ng impeachment ngayon, ano? Laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po? Okay? Kung gusto po ng Marcos administration na i-convict si Sara Duterte, yun din yung susundin po ng Senado. Ganun po ba yun? Ibig sabihin doon ho sa compromise, mga kabida, na inakusa po mga kabida ng grupo po ni Ka-Eric, ano? Alright? Kung gustuhin po ng Marcos administration na kahit na hindi po matibay ang ebidensya pong inilatag po ng prosecution, mga kabida, okay? Laban ho kay Vice President Sara Duterte, basta gustuhin po ng administrasyon na i-convict, yun din gagawin po ng mga senador. Okay? Malabo po yun, ano? Mga kabida, hindi maganda. Okay? Kung ganun. Okay? So, dapat linawin po ito ni Senator Win, mga kabida, yung aligasyon na ito. Kasi matitindi ito eh. 4 po na mga controversial issues ito, ano? Mga kabida. Okay? Na ibinato po nitong grupo po ni Ka Eric Celis laban ho dito mga kabida kay Senator Win, ano? Okay? At ng kanyang pamilya, mga kabida. Mantakin nyo ha, ito palang number 1 na controversial issue, itong 34 billion pesos na reclamation project daw ng pamilyang Gatchalian. Okay? Para daw makuha nila ito, mga kabida, at ma-approve, okay? Nagpagamit daw itong si Senator Win bilang Senate President, ano? Na kagustuhan ng Marcos administration na mangyari. Okay? Plus ito, matindi, itong pangalawa po, yung utang daw nila makabida sa SSS. Yung kanilang loan na 600 million pesos nung una, ngayon, dahil na-default po ito makabida, ibig sabihin, hindi po nabayaran, okay, yun, umabot na daw ng 1 billion pesos mahigit, mga kabida. Okay? At saka, ang medyo disturbing masyado yung ibinintang bangko daw, ano? Yung Express Bank sa Laguna, no? Mga kabida, na pagmamay-ari, di umano, ng mga Gatchalian, ano? Mga kabida. Ibinenta sa gobyerno, okay, na kahit na palugi ito, bankrupt na po mga kabida, okay, binili daw ng gobyerno sa pamamagitan po ng LUWA, ano? Local Utility Water Administration po, ano? Mga kabida. O, see? So, ang lugi, umabot na raw ng 1 trillion kung hindi ako nagkamali doon sa kanyang binanggit, ano, mga kabida. O, see? Yun, matindi yun. Yung mga aligasyon na yun, ano, mga kabida. Originally, nanggaling po yun sa column ni Mr. Rigoberto Tiglao po, ano, mga kabida. Isa kong kilalang columnista. Now, yun yung grounds, ano, mga kabida, kung bakit pinagbibitiw po, ano, ng grupo po ni Ka-Eric. Ito hong si Senator Win bilang Senate President. Dahil compromise na po ang Senado dito, ano, mga kabida, ayon po sa kanya. Alright? Kumbaga, wala na pong matino at saka independent na desisyon ang Senado dito dahil nakaangkla ito, mga kabida, sa kagustuhan daw ng Marcos administration. Alright? Kung totoo man po ito, dapat po magbitiw itong si Senator Win, mga kabida, no? Kasi hindi po ito maganda eh. Okay? Supposedly, ang Senado ay independent from the executive branch. Yun yung dapat po, ano? Although, dapat magkatuwang itong executive at saka legislative para maisulong po yung agenda po ng executive po, ano, mga kabida. Para po sa kapakanan po ng mga Pilipino, okay? Pero pagdating ho sa control, hindi po pwedeng kontrolin po ng executive ang legislative branch. Kasi meron din silang sariling desisyon, ano? Independent, co-equal body yan, ano, mga kabida.
yung legislative sa executive. Ngayon, ang lumabas dito sa sinabi po ni Ka Eric, mga kabida, na kumbaga nasa ilalim po ng impluwensya po ng executive branch itong Senado, which is hindi ho dapat mga kabida. Okay? Kasi mawawala yung checks and balance dyan mga kabida, dahil halimbawa kung meron pong anomalya po itong executive branch, paano yan i-check po ng legislative kung ang Senado po mismo, mga kabida, nasa ilalim po ng influensya po ng executive branch, di ba? Ganun po yun. Ganun po yung punto po na gustong ipaintindi po, mga kabida, ditong grupo po ni Ka Eric, dahil ho, compromise po itong Senado, wala na po silang matindong pong ginagawa, o gagawin, mga kabida, na para sa bayan, kundi para ito, mga kabida, sa kapakanan po ng Marcos administration po, Okay? So, ito, dapat ipaliwanag po ito ni Senator Win Gatchalian po, mga kabida, itong controversial issues na ito. Okay? Para at least, hindi po makulayan po, mga kabida, kung ano man pong gawin ang Senado po in the future. Lalong-lalo na po, kung ito po ay may kaugnayan po, mga kabida, sa mga actions ng Marcos administration, So, yun po, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo dito sa isiniwalat po ni Ka Eric, mga kabida? About dito ho sa hinahawakang controversial issues po ng Gatchalian family, mga kabida? Napilit daw na pinotektahan po ni Senator Win Gatchalian sa pamamagitan po, mga kabida, na pagsunod po sa kagustuhan po ng Malacanang, mga kabida. Alright? Please